Nasa linya na natin, Kong, si Ito. Naga City Oo, Mayor oo. Nelson Legacion. Oho. Mayor, magandang umaga. Kasama po si Congressman Erwin Tulfo. And this is Aljo Bendio, Mayor. Good morning. Live po tayo sa Radyo Pilipinas at sa mga social media pages po ng PTV at Philippine Broadcast Service. Good morning po, Mayor. Magandang umaga po, Opo, Kong. opo. At Yes, sa sir. lahat po ng nakikinig at nanonood po ng iyong programa, magandang umaga po. Mukhang nabulaga po yata kayo dahil ang balita ko hindi naman binabaha ang Naga pero ngayon naman talaga Jesus Maria Josep, kagabi pa nakikita namin sa mga social media post po ninyo dyan na talagang lagpas pa sa bubong ang baha, ang tubig baha. Tama po ba ito, Mayor? Tama po yan, may mga lugar po sa amin na hindi naman talaga binabaha noong mga nakaraang bagyo. Opo. Pero ngayon ay lampas tao. Minsan yan yung nasa second floor ka na, mayroon pang baha sa loob ng second floor. Naku, Diyos ko po. At yung pagbaha ay malawakan. Ang tansya po namin, given yung land area ng Naga, around 30% po ng aming land area ay binaha. Mhm. And around 70% po ng aming population ay nakaranas ng pagbaha. Pero sir, saan ho galing yung tubig na yan? Malayo naman po kayo sa karagatan. Malayo naman po kayo sa mga... Meron po ba kayo mga malalaking ilog dyan, Mayor? Katabi po yung Naga, yung Barangay Sabang, Barangay Tabuco, Opo. Barangay Mabolo. Katabi po siya o nasa gilid po siya ng tinatawag naming Bicol River. Okay. At Bicol River. At maliban po doon yung aming Naga River, kung saan yung daloy ng tubig ay nanggagaling po sa may Mount Isarog. Aha. So bundok. ito pong Naga River, may dalawa po pong tributaries po ito. Galing po sa itaas, yung tinatawag naming Yabu River. Oho. May Peña Francia River sa kaliwa kung nakaharap ng Mount Isarog. Opo. Lahat ng tubig po noon ay pababa. At Hindi po kinakaya ng ika nga ng mga daluyan ng ilog kaya nag-overflow na sa mga kalsada ninyo, Mayor? Hindi na po kinaya. Tama po yun. Kumusta po, Mayor, ang ating Naga mga... River ay nag-overflow na po siya. Opo. Kumusta naman po ang ating mga evacuation center? Ay puno na ba at lahat po ba ay naisilikas na yung mga nasa bubungan, yung mga na humihingi po ng rescue kagabi pa, Mayor? Punong-puno yung ating mga evacuation centers, both yung officially designated as evacuation centers, kasama na din po yung mga barangay, barangay hall at yung ilang school buildings na pinayagan naman po ng Department of Education to become our evacuation centers. Pero maliban po noon, simula pa po kahapon, kagabi, at maging ngayong umaga, marami pa pong mga humingi ng tulong na ma-rescue po sila. Opo. Doon sa mga lugar na hanggang ngayon ay mataas pa po yung tubig baha. Pero alam nyo ba, Mayor, na sampling pa lang yan dahil hindi pa talaga nagla-landfall ang bagyong Christine. You know that, right, Mayor? Right. Tama po kayo, Kong. Hindi pa po nakakalampas si Bagyong Christine. Tuloy-tuloy pa din yung pag-ulan po dito sa aming lugar, Opo. sa aming lungsod. Oho. Kaya hindi pa po tayo nakakampante. Opo. At kinakailangan pa rin yung patuloy na pag-ingat. Yung ating mga rescuers ay patuloy pa din sa kanilang ginagawa. Sir, ano ho mga kailangan ninyo? Immediate na need po ninyo dyan, Mayor? Yung pinaka-major concern po namin right now, siyempre yung pag-rescue ng ating mga kababayan na hindi pa naililipat, hindi pa naililikas sa mga delikadong lugar, sa mga lugar, barangay na baha pa hanggang ngayon, papunta sa mga evacuation center. So, bagamat dumagdag na yung aming mga trucks, kasi yun ang kailangan po, yung mga matataas na vehicle, para makapunta
doon sa mga mabababang lugar. Kailangan din po natin ng mga pump boats. Pump boat, oo. Sabi ko nga, kahit kung may jet ski dyan, ipahiram na muna sa amin para magamit po sa ating rescue operations. Mayor, may tanong lang namin. And Wala bang... of course, Opo, yung wala. personnel resources, yung nagtrabaho kagabi, pinahinga po muna natin. May second batch na tayo, second group. Pero kung may makakarating po sa amin na tulong galing po sa ibang lugar, malugod po namin tatanggapin at papasalamatan. Ang kasunod po noon, ngayong araw, bukas, yung mga relief items, relief goods, na sana mapagbigyan po kami ng DSWD. Tatawagan po natin, Mayor, ang regional director dyan, hindi ko lang alam paano ipaparating dyan kung na-cut off na ba ang Legazpi sa Naga. Kung hindi pa, ay mapapadalhan mo siguro ngayong araw, Mayor. May tatanong po yata si... In fairness kay Regional Director Norman Laurio, nagkausap na po kami, ganun din po ni Secretary Rex Gatchalian. Kaya po pinapasalamatan po natin. Pero hindi pa po dumarating po yung relief food pack. Sige, maraming salamat, Mayor Legacion ng Naga. Cambio naman tayo ngayon dito sa linya ng aming telepono, si Albay Governor Glenda Bongao. Glenda, good morning po. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Good morning, ma'am. Good morning po, Kong Erwin, Aljo at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon. Morning po. Patuloy po ba ang pag-ulan-ulan dyan at pagtaas ng mga tubig baha sa inyong lalawigan? Ma'am, ano po ang most affected na town or city dyan sa inyo sa Albay? Opo, sa ngayon medyo maganda na, wala ng ulan, wala ng hangin, hindi kagaya kagabi. Para ma-imagine niyo lang po kung ang baha, ang buhos ng ulan dito po sa Albay, parang record-breaking po siya para sa amin pagdating po sa ulan dahil inulan ang in 24 hours ang pwedeng ulanin in 2 months. So bumagsak po ang tubig na good for 2 months pero binagsak lang po in 24 hours. Ganun po, i-imagine niyo na kaya even po yung mga lugar na hindi naman binabaha, kaya siguro yung iba, kampante naman sila na hindi naman dito binabaha. Ngayon po, lahat yun binaha, even yung mga lugar na hindi naman talaga dating binabaha. Kaya parang nagulat ang lahat, pero kami po, as early as 12 noon, nagpalabas na kami ng advisory na kailangan na talaga ng evacuation, at least doon sa mga lugar na talagang prone dito sa pagbaha. As early as 12 noon, nag-start na kami, and sabi namin hanggang 5 o'clock lang. Kasi expected naman talaga itong malakas na pag-ulan. Dapat by 5, lahat ng tao dito sa Albay sana ay nasa mabuti ng kalagayan, na ligtas na. Kaya lang hindi po ganun yung nangyari. Mga 7 o'clock, nagsisipaglabasan pa lang yung mga employees na pumasok pa. Though suspended po ang trabaho sa lahat ng mga government offices, pero syempre yung mga malls, yung mga drugstores, nandun pa din. Kaya simula 7 o'clock, ang daming nagpaparescue po, Kong, and hindi na namin alam kung paano sila matulungan. May mga lugar din na hanggang bubong na po yung yung tubig baha, and even yung mga trucks po ng Kapitolyo, ng ibang mga LGUs, hindi na po mapuntahan yung mga nangangailangan ng tulong. Ang kailangan ninyo ngayong GOV ay mga rescue equipment at saka rescue personnel. Siguro, probably from the national government. Ano po? Kung po pwede din po. Sige po pwede. po. But right now, maganda na ang panahon. Kaya lahat po ng mga, ang kailangan kasi namin dito yung yung mga damages para yung assessment po. Yun ang Sa ngayon, wala po talaga ako kung na pwedeng ibigay na data kasi nasa pag-collection pa lang. Kasi nung magliwanag, lahat busy mag-responde sa mga pangangailangan ng lahat. Correct. Yung mga naiwan sa bubong,
may mga yung hypothermia, yun yung mga iniwasan talaga na linalamig sa mga panahon kanina, pero ngayon parang okay na naman ang lahat. So immediate needs po kung mga food packs. Opo. Nagkakaroon kami ng problema ngayon kasi kauupo ko lang po as Opo. acting governor. Aha. And yung mga specimen sa bangko, like magpirma ng mga cheque na kailangan para ma-release ang hinihingi namin na bigas mula po sa NFA, ay hindi namin magawa-gawa ngayon dahil nga wala pa akong specimen. Oo. Maybe, Kaya yun ang- have you already contacted your regional director ng DSWD dyan, Gob? Si Yes, Laurio? Yes, kanina kinakausap ko. Pero earlier, nag-uusap kami. Hindi ko pa na-realize na problema pala yun na hindi pa ako makapagpirma. Kasi akala ko pwede lang nailabas yung mga bigas na wala. So anong kailangan mo, pang Gob? cheque. What do you need? Para Immediate. maiparating natin sa kinaukulan. What do you need? Oo. At least ito pong mga kailangan namin. Bigas, kailangan Bigas. namin. Kasi sa ano namin ngayon, kailangan may pambayad po kami sa NFA para mailabas yung kailangan namin na bigas. NFA na So, lang. NFA kung na lang. gusto mo ng NFA, di tatawagan po namin NFA. Pwede naman yan to Sige po. follow naman Oo. siguro, di ba? Yes, Hindi ka naman na kahit tatakbo ano. siguro. Uy naman. Opo. Saka nakadeclare Sige. po naman ang state Sige. of calamity. So meron Albay. Kaya meron naman meron pong bigas diyan sa warehouse ng NFA. 'Yun ang kailangan ninyo. tama. Ah, sige. Right now po, kung 3,500 ang kailangan namin. Pero ang pinag-uusapan namin with the NFA ngayon, ang sinasabi nila yung 500 lang na earlier ay na-advance na namin na kailangan namin during pa the time Tatawag of... po ako sa NFA ngayon, ma'am. tayo. Tatawagan ho namin Sige po, pagbaba yun po po ang natin. We will help you. Opo. All right? Opo, Kong. Thank you so much Thank you po. Thank you po. Maraming Ingat po kayo, salamat. Gob. Ingat po kayo. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Good morning po, Director Laurio. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Morning. Good morning po, magandang umaga, Congressman Erwin at Sir Aljon. Magandang umaga Morning po. yung mga tagapakinig. Opo. Mukhang talagang yung kahapon nag-usap tayo ay sabi ho ninyo na ready naman ho kayo. Pero ito mukhang may problema si Bungaw, Governor Bungaw dyan sa bigas ho yata. Pero napadalhan nyo na po ba ng relief food itong si Governor Bungaw para sa kanya mga constituents? Kanina po nag-uusap kami, Congressman Erwin, ni Governor Bungaw, kaninang umaga lamang. In fact, ngayong araw po ay nagsisimula na po yung mga releases natin doon sa mga munisipyo. Opo. Hindi lamang po sa Albay, kundi sa iba't ibang probinsya pa po ng ating Kabikulan. Alright. Pero ngayon po sa Albay ay yung mga munisipyo po, especially yung mga dito po talagang hardest hit ng ating si Christine, Opo. ay magsisimula po tayong Alright. mamigay ng ating mga food packs po. Okay. Lalong-lalo na Okay. yung sa mga evacuation centers. Sir, Director, hold na lang ha. Sandali lang ha. balikan ka namin, Pakihold na Director, linya kasi ninyo. nasa linya ngayon si NFA Administrator. Balikan ka namin, sir. Sandali lang ha. Administrator Larry Lacson ng NFA, magandang umaga po. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Kailangan ho namin ng inyong tulong. Kailangan po ng tulong ni Governor Bungaw ng Albay dahil wala pa daw siya specimen. Kailangan niya raw po ng mga bigas. Pwede po ba, sir? Kasi ka-assume niya lang ho yata ngayon, di ba? tama. Sa acting governor. So wala po siya mga specimen. Hinahanapan daw po siya. Paano ito po? Can we go around this mga operating procedures para kasi this is a matter of calamity naman po. Baka pwede nating i-shortcut ito for the meantime dahil kailangan po niya ng bigas para sa mga constituent niya, Administrator. What can you do? Okay, ganito po, no? I need to get the details. Siguro pa kakausapin na lang natin si Governor. Papakausap ko sa ating manager doon. Good. Para malaman ko kung ano yung detalye nung hindrance. Bakit hindi yung concerns nila. Sinasabi In fact, niya raw this morning, kasi, Administrator, ang sinasabi niya ho ay wala daw pong specimen signature. Signature pa, Yun daw po yata ang kailangan SOP. Pero sabi ko naman,
pwede naman din po yun, di ba ba? Lalo ngayon, Pwede emergency, po, pwede we can go around it. Hindi po, tayo po yung gobyerno, kailangan po tayo magre-respond accordingly. No po. Okay. Ganito po, kung yun lang po yung concern, in fact, meron ng isang ganyang case na dinulog kaninang magang-maga sa akin, Opo. congressman naman sa Sorsogon, and I immediately instructed my regional manager to address. And na-address naman po yun, kung Opo. yun lang pong specimen signature na Opo, sinasabi po opo. nila, Naku, hindi po malaking ano yun. Malaking tulong po Ah, yan, Administrator opo, opo. Lacson, para sa mga tiga-Albay. That's a big Naku help. po, Oo, opo, ay sige kawawa naman po sila Opo, doon. opo. Opo. At least may Sige po, dosage sir. na lang. Asahan po namin yan, sir. At tatawagan namin mamaya-maya si gobernador at sasabihin namin, nakausap namin kayo mismo and willing po kayo na to help them immediately. Opo. Sabihan na lang po sila na to get in touch immediately Opo. sa regional manager namin sa Alright. Region 5 o Opo. sa branch office para po maayos na agad. Alright, Okay. sige po. Salamat po. okay. Thank you very much Sige po. po, sige po. NFA Wala Administrator pong problema. Larry Lacson. Opo. Alam mo kung ganyan lagi ang opisyal natin na gagawa ng paraan. Mm. Disin sana, wala tayong mga problema. Oh, Yung wala. kumikilos kagad, nakatutok agad. Mantakin mga ating Pangulo nandyan, nakikipag-meeting na sa mga iba't ibang agency. Oho. Kaya dapat lamang sila sa baba, dapat naka-ready din sila. Wala na yung red tape na yan. Red Wala, tape na. siyempre may mga operate SOP. Okay. Pero pwede mo naman, you can go around it pag emergency. Iyan. Diba? Nasa linya na natin kung si Ensign Eliza Novi Bermal ng Philippine Coast Guard, Bicol Public Information Office. Coast Guard tayo ng Bicol. Kong. Magandang umaga po, Coast Guard Ensign Bermal. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio, ma'am. Good morning. Sir, magandang umaga po sir at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Well, I expect po, wala pong lumayag na mga bangka, mga barko ngayon, pati mga roro, medyo standby muna, I presume. Yes sir, sa kasalukuyan sir, ang ating po mga barko ay, ang paglayag po ng ating mga barko sir ay suspended pa rin po sir. Kumusta naman po yung mga pasaheros po natin? Naasikaso naman po ba, ma'am? Are they dry? Are they wet? Diyan po sa mga pantalan natin, yung ating mga stranded passengers? Sa kasalukuyan sir, ang ating pasahero sir ay 2,924 na stranded sir. Nagbibigay din po tayo sir ng assistance sa kanila sir sa mga pantalan sir ng mga snacks and food packs sir. Meron yatang nawawalang isang mangingisda sa Catanduanes. Ensign. Ano ba ito? Baka nakisilong lang o talaga nawala? O, hinahanap nyo na ba ito? Sir, with regards to that sir, wala pa po kaming confirmation doon sir. Verify po namin yan sir. Oo nga. Okay, sige. Verify ka agad ha. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Yes, ma'am. May sasabihin pa po kayo? Go ahead. Lamang sir, Go ahead. nakahanda lang po sir yung Coast Guard District Bicol sir upang tumugon sa mga nangangailangan ng tulong Alright. sir na epekto ng bagyong Krisis sir. Okay. Alright, Ensign Eliza Novi Bermal, maraming salamat at magandang umaga.